Palihog tape. Sige, kasi wala akong ganun eh. Lalagyan mo siya. Wala. Ano? Meron yan. Kasi iba yan eh. Iba yung ano. Iba yung isang laptop. Wala kasing PowerPoint ito. Gagawin ko dun sa isa, sa luma. And then isi-save ko dyan. Kaya lang iba yung forma. Hindi kagaya sa kabila, gumaganon-ganon yun eh. Ito iba. So ang topic natin ngayon ay subtitle ng obedience ay the importance of obedience. Ang obedience ay yung pagsunod. At ang obedient naman ay masunurin. Tama po? Baka magkaiba yung ano nyo. Ang obedience ay pagsunod, ang obedient ay masunurin. Obedient means compliance with an order or request. Pagsunod sa isang utos o kahilingan, or law or submission to another's authority. Yung, kumbaga, ang obedience, ito yung nagpapasakop sa otoridad ng iba. Nakukuha natin? So, ang gagamitin konteksto ngayong gabi ay napakahalaga po nito ay sa John chapter 6 verse 38, palihog po. Yan, the Message translation ko kinuha. Yan, I came down from heaven not to follow my own agenda, but to accomplish the will of the one who sent me. Sa Amplified Bible, ito naman ang translation na nakalagay, for I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming binasa. Pagyamanin niyo po ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Diyos. At ilagay niyo po ito sa aming puso at isipan, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, naturuan niyo kami sa gabing ito. Ikaw nawa ang magbigay ng message, Panginoon. Tago niyo po ang inyong kapaglingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito ang pagkakasabi sa Tagalog, no? Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang salita ko, kundi ang kalooban ng Diyos o ng Amang nagsugo sa akin. Iyon yung Tagalog niya. Napakalaga po mga kapatid ng obedience, yung maging masunurin tayo. Ang tekstong ito na ating ginamit ay nagpapatunay at magandang halimbawa ng pagsunod. Mahalaga ang pagsunod sa utos na nagsasabi. Dahil dito makikita kung talagang may tunay na pagpapasakop sa nag-uutos o sa nagmamando. Minsan kasi may nagsasabi nag-uutos pero yung nga sinabi ni Ma'am Giselle, nakikinig lang pero hindi sinusunod. So napakahalaga no na kapag sinunod natin, dapat andun yung pagpapasakop at pagrespeto sa nag-uutos. So, meron akong kinuwang biblical meaning of obedience. Number 1. Number 1, obedience means willingly submitting to the authority and will of God. Ayan willingly submitting to the authority and will of God. Number 2, obedience involves listening attentively to God's instruction and responding positively out of respect for Him. Ibig sabihin, makinig ng mabuti sa mga paanyaya ng Diyos at tumugon ng positibo bilang pagpapakita ng paggalang sa Diyos sa Kanya. Number 3, please. Obedience is demonstrating a willingness to follow God's guidance. Ang pagiging masunurin ay nagpapakita ng pagiging handa na sundin ang gabay ng Diyos. Number 4, please. Obedience can also mean following Jesus as a disciple, mirroring His teachings and action. Ibig sabihin ng mirroring His teachings and action means living a life that reflects Jesus' love, compassion, and commitment to serving others. Obedience can manifest in serving others and respect for them. Number 5, please. Yan.
Obedience involves trusting that God's way is best. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Obedience involves trusting that God's way is best rather our own or world's way. So, ang pagsunod ay may kasamang pagtitiwala na mas mahusay ang pamamaraan ng Diyos kaysa sarili natin o ang paraan ng mundo. Yan, tinatagalog ko lang po yan. Yung English na yan. So, mas the best yung pamamaraan ng Diyos kaysa sa atin, di ba po? At lalong-lalo na mas best yung kanyang pamamaraan kaysa sa liputan ito. Kaya nga mga kapatid, mahalaga ang pagsunod. Sumunod sa mga utos at tagubilin ng Diyos. Sumunod sa mga sinasabi ng Biblia. Sumunod sa mga sinasabi ng mga tagapanguna o leaders ng church. Dahil kung tayo masunurin, kung tayo susunod ng tapat, ay mapapabuti po tayo. Sapagkat itinalaga sila ng Diyos bilang mga ngasiwa sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng pagsunod natin sa leader. Yun yung tinuro ni Ate Silin nung nakaraang Monday, May 4. Sa leader. At hindi medyo nabanggit ang church, pero ngayon nababanggitin ko church. Kasi nabanggit niya na yung government. Maganda nagpapasakop tayo, sumusunod tayo sa mga utos ng mga leader natin, lalong-lalo na sa ating dito sa local or sa national. Pero mas mahalaga, lalong-lalo tayo bilang mga pamilya ng Diyos, napakalaga na sumunod tayo sa leader. Mamaya, marami akong kwento patungkol sa Bible kung paano sila sumunod sa Panginoon at kung paano naman sila sumuway sa utos ng Panginoon. Maraming halimbawa po ang aking kinuha sa Bible. Babasa tayo ng ilan sa kwento ng Biblia patungkol sa obedience. Unahin natin si Naaman. Sino nakabasa na kay Naaman sa Bible? Si Aring Naaman. Si Naaman ay ano po siya? Nagkasakit po siya ng ketong. Hari po siya. Pero nagkasakit siya ng ketong. Palihog faith. Sa ikalawang ang tawag yan, Second Kings. ikalawang mga hari. Ayan, chapter 5 verse 9 to 14. Hindi ko masyado yung Tagalog kasi yung English 2 Kings, so ikalawang mga hari. So ang sabi po diyan, ganito po nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Verse 10, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog, Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Verse 11, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong, at ako'y gagaling. Sa verse 12, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana o ng Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Alam niyo po ito si Naaman. Ang expected niya, kasi hari siya Hindi niya masyadong tinignan yung kumbaga, mas mataas siya sa propeta Hari. Bakit hindi mo na lang ang patungan ng kamay, parang ganun ba? Kaysa utusan mo pa ako dun sa ilog. Para ilubog ko yung aking sarili. Ganon, nagre-reklamo siya. Yun yung ine-expect niya. Verse 13. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, buti na lang merong mga nag-encourage sa kanya. Kasi kung iba ito, lalo't sipsip, boss, huwag na lang tayo dyan, doon na lang tayo. Huwag na natin sundin yan. Mga ganun ba? Lipat na lang tayo ng pwesto. Mga ganun.
So ang sabi sa verse 13, ngunit lumapit sa kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, ginawa yung kanilang hari kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo ng para luminis? Tama ba yun nandiyan? Wala dyan. Kulang. Kulang. Medyo nagmadali kasi ako gumawa Sabi sa 13, ngunit lumapit sa kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? 14, kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan, sumunod na rin, at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Kita ninyo mga kapatid, no? Tama ba yung kwento? Napakahalaga ng pagsunod. Dahil kung si Naaman, hindi siya sumunod doon sa sinabi pa ng mga tao niya, malamang hindi siya gumaling. Yan. Kasi ang tingin niya kasi, yung expected niya kasi ipagpipray siya ni Propeta Eliseo na patungan na lang siya ng kamay at huwag na siyang lumublob o lumubog-lubog pa doon sa tubig. Makikita natin dito sa kwento na napakahalaga ng pagsunod. Dahil kung hindi sumunod si Naaman sa sinabi ni Eliseo o sa encourage ng kanyang mga lingkod ay hindi na siya napabuti. Kung pinairan ni Haman ang tigas ng ulo o bilang isang hari, hindi siya mapapabuti o gagaling. Minsan ganito ang ating response o reaction kung may sinasabi sa atin. Yan, iaano natin sa atin. Sa akala natin mabigat o mahirap sundin, pero ang kapalit ng pagsunod ay kabutihan. Minsan kasi pag may sinasabi ang leader, hindi sinusunod. Parang, grabe naman to, uutusan, grabe naman ako. Grabe man naman ang pag-utos sa akin, grabe naman pinagagawa sa akin. Yan. Alam niyo, meron akong ikikwento sa inyo, ito'y experience ko po. Nung first time ko pumunta ng Thailand, 1997, nag-aral kami ng ANTC 3 buwan. Yung ating head pastor, sabi niya sa Manila bago kami pumunta ng Thailand, pagdating mo doon sa Thailand, kasama namin Australiano at saka Hong Kong, Chinese, saka Pilipino. Marami kami. Ikaw ang leader doon. Bob, sabi niya, okay, pastor, yes. Yan, di pumunta kami ng Thailand. Pagdating sa airport ng Naiya, gabi, yung isang Australiano na malaki pa sa akin, sabi niya, alagaan mo yan. Kasi pinapaalagaan niya ng pastor niya. Pero yung lalaking ito, may pagkaganon. Bading. Laki! Gandang, gwapo! Nasa Naiya kami, masaya kami. Papunta kami ng Thailand, sa Naiya kami. Flight namin gabi. Akbakbay kami, masaya kami dalawa Hindi namin napansin, kasalubong na namin yung si pastor, yung ating head pastor. Nung pagtingin ko, wala naman, baliwala. Pagsakay na namin sa aeroplano, magkatabi kami ni pastor, sinabihan niya ako na hindi na ako magiging leader doon sa Thailand. Iba na. Ako sumunod lang. Hindi ako nagreklamo. Leader yun Ang isang takasunod o pinangungunahan, huwag kang magreklamo sa leader. Hayaan mo siya. Kung yun ang gusto niya, kung yun ay para sinabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo. Kung mali siya, ang Lord pa rin ang maglalagay at magbabalik sa iyo. Nakawa natin? Kasi kapag tayo nagreklamo sa leader, iyon ay isang rebellion spirit. Hello? Kaya nga napakahalaga itong itinuturo ko sa inyo Akala lang natin na, sinusuwayin niyo si pastor. Mga kapatid, nakikita ng Lord yan. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Hindi ko po kayo tinatakot. Ako, ilang beses na akong dinia sa Manila. Hindi ako nagre-reklamo. Kahit alam kong tama ako,
alam nila tama sila, ay sumunod ako. Ang Lord ang maglalagay. Kasi kung magre-reklamo tayo, anong mapapala natin? Leader yan, lalo kanyang ididiin. At merong itinuturo ang Diyos sa atin. Kapag tayo ay tinutuwid, kapag tayo ay dinidisiplina, sumunod lang tayo. Amen? Amen. So, sa akala natin mabigat o mahirap sundin, pero ang kapalit ng pagsunod ay kabutihan. Ang kapalit ng pagsunod ay pagpapala. At ang kapalit ng pagsunod ay tagumpay. Amen? Amen. Amen. Kaya noong sinabihan si Naaman ng kanyang mga tauhan, ay binuksan niya ang kanyang isipan na sumunod at ito'y napabuti at gumaling. So meron na naman po akong ikikwento sa inyo kasi yung aking devotion po ngayong month or ngayong week, dito na po ako sa Old Testament, Samuel, King. So papunta na po ako doon. Ngayon meron na naman pong susunod, ito po ay pamilyar na pamilyar sa inyo. Patungkol to sa kwento ni Haring Saul. Alam niyo po ba yon? So buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Samuel 15:3. Palihog faith. Wala yung ganun po eh. Ayan, tignan niyo, babasahin ko ha. Sabi po sa 1 Samuel 15:3, sabi ng Panginoon kay Propeta Samuel, inutusan ng Panginoon si Propeta Samuel na sabihin kay Haring Saul. Sabi ni Samuel, lusubin mo ang Amalek at lipunin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Yan yung basahin dyan, no? Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamilyo at asno. Grabe ang utos ng Panginoon. Nakita nyo? Ganun ang inutos niya. Tignan nyo, pinakamatanda hanggang sanggol. So kahit baby pa lang yan, patayin lahat yan. Walang ititira. Yan. Baka, tupa, kamilyo at asno. Laktaw tayo sa 1 Samuel 15 verse 8 to 9. Yan. Sundan na lang po ninyo dyan ha. Nilipon niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. O ang sabi ng Panginoon, patayin lahat eh. Verse 9, hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi napapakinabangan. Tignan niyo yung pagsuway, no? Kung babasahin yung istorya niya, maganda eh. Kasi pagdating pala ni Samuel, ano yung naririnig ko? May mga gano'n. Ano yung naririnig ko? Mga atungal ba? Yan, ang sabi doon ni Saul eh, kinuha niya ng mga tao yung lahat ng magaganda iniwan dahil iaalay namin yan sa Panginoon. Kaya ang utos ng Panginoon, ang sabi ni Samuel, patayin lahat. Di ba yung binasa natin? Walang ititira. Dahil, paano nangyari kay Saul, hindi sumunod. Ang hirap di ba? Napaka-halaga ng pagsunod talaga eh. Hindi tayo basta-basta gagawa ng mga bagay na hindi man pinagagawa sa atin. Kaya ito yung nagiging problema natin mga kapatid. Bilang tayo nasa church, mga nagmi-ministry sa church, mga leader or mga hindi man pinagagawa ng Lord, ginagawa natin, mapapagod tayo. Hindi tayo magtatagumpay kasi nga hindi pinagagawa ng Lord. Pero pag pinagagawa ng Lord yan, sasamahan ka niya, magiging smooth yung gagawin mo. Pero tinatrabaho mo na hindi pinagagawa ng Lord, mapapagod. Mapapagod po tayo. So, verse 10 to 11, palihog faith. Yan na. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nangihinayang ako sa pagpili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos.
So nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Naktaw tayo. Okay. Yan na. Sa 1 Samuel 15:20-23, ganito, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapunta niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amaleketa. Ano ba dyan? Amaleka. Dito Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at bakat, hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Eto na naging problema. Nakakita sila ng mga magagandang matatabang hayop eh. Sabi siguro ng mga tao, sayang ito. Sumunod naman si Samuel, bakit di nga pinagpapatayan? Boss, sayang! Ihahandog natin sa Lord. Eto na mga kapatid. Eto na yung sinasabi. Ano ba talaga yung mas mahalaga? Di ba ang sabi rito, verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa ahayng taba ng tupa. Nakukuha natin yung point dito, mga kapatid. Napakahalaga. Kumbaga sa English, rebellion is as simple as witchcraft. Yun ang sabi doon. Kasi ang ano nito, obedience is better than sacrifice. Sa English, rebellion is as simple as witchcraft. Anong ibig sabihin? Witchcraft, gumagawa. So, mangkukulang. And stubbornness as bad as worshiping idol. Kaya pala mga kapatid, kapag tayo ay nagre-rebelde, meron tayong rebellion spirit, isa siyang uri ng witchcraft. Yun ang sabi ng Bible. Kaya mga bata, kung sa inyo mga magulang, okay mag-rebelde, iwasan niyo yun. Dahil pag kayo nag-rebelde sa inyong magulang, isa kayong mangkukulang, sabi ng Bible. Hindi ako nagsabi, basahin nyo. Sabi nyo dyan, Kaya ngayon ang sinabi ng Lord kay Samuel sabi ni Samuel kay Saul, akala mo ba higit na magugusto ni Yahweh ang handog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit na sahayang taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mong salita ni Yahweh, tatakwil ka rin niya bilang hari. So nasayang yung pagtawag sa kanya. Bis na mahaba pa yung kanyang termino, umiksi dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon. Nang hinayang ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakalaga ng pagsunod natin. Lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Amen? Dito sa kwento, makikita natin ang consequences ng hindi pagsunod ng tapat. Laging may kaakibat na pagpapalo sa halip na pagpapala. Ito yung aral sa ating lahat na mahalaga ang pagsunod ng may katapatan. Lalo na sa ating Panginoong Diyos, maging sa ating mga leaders. Amen? May isa pang kwento, kilala nyo si Ezekias. Sino nakakakilala kay Ezekias? Nabasa na ba natin yan? Maganda kasi mga kapatid, basahin natin yung Bible, no? From Genesis pa ganon. Kuha kayo ng Old Testament and the New Testament. Yan. So ito si Ezekias ay isa siyang hari. Isa siyang hari. Pay palihaw.
Kalyo. Yan, ikalawang hari, 18 verse 5, 7a. Nagtiwala si Hezekias kay Yahweh. Ang Diyos ng Israel, wala siyang katulad sa mga hari ng Juda na una man at sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Verse 7. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang gawain. So ito yung resulta ng pagsunod ng may katapatan. Sabi niya, ang resulta ng pagsunod ni Haring Hezekias ay matagumpay. Naging matagumpay dahil naging tapat siya at sumunod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito yung gusto ko na kami, may mga leader din kami. Yan, napakalaga yung pagsunod natin sa kanila. Huwag natin silang kontrahin, ipag-pray natin sila. Yung mga leader, alam nyo, kapag gumagawa tayo ng mabuti, mabuti rin ang babalik sa atin. Alam na natin yan. Hindi na natin kailangan i-memorize yan. Kapag nagtanim ka ng hindi maganda, aani ka ng hindi maganda. Hello? Kapag pinagchichismisan nyo yung isang tao, aani ka ng chismis din. Pero kapag kayo ay gumagawa ng mabuti, pinagpipray nyo siya, babalik sa'yo. Maraming magpipray sa'yo. Ganun lang kasimple yan Kaya ka napaganda ng kwento Ito pa isang kwento. Si Hari pa rin si Haring Hezekias, parehong faith. Sa chapter 20, verse 1 to 5. Yan. Nang panahon yun, nagkasakit ng malubha si Haring Hezekias. Hindi lang siya ni ama nang nagkasakit. Nagkasakit ng malubha si Haring Hezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias, na anak ni Amos, at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka ng mamatay. Isipin ko, pag gano'n ang sabi kaya sa'yo, ano kayo nararamdaman mo, no? Kuya Noli? Halimbawa, may lumapit sa'yo yung propeta, sabi, Kuya Noli, ayusin mo ng buhay mo, dahil ilang araw na lang, mamamatay ka na, ano na kaya gagawin mo? Diba? Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan, sabi ng Panginoon. Verse 2, humarap si Haring Hezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito yung dingding. Umiyak siya, Lord. Sinunod kita. Ginawa ko lahat, Lord, ang gusto mo. Talagang naging tapat si Hezekias sa kanya. Di ba sinabi ito? Na una man at susunod, walang kapantay walang katulad si Haring Hezekias sa kanyang pagsunod. Ano sabi sa verse 2? Umarap si Haring Hezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Verse 3. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na nabuhay akong tapat sa inyo. Tignan mo. Alam niya kaya nga pinag-aano sa Lord kung hindi mo ginagawa yun, may sasabihin ka pa, Lord, tapat na. Hindi ka tapat. Masasabi mo ba yun? O ano sabi niya, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na nabuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At buong kapaitan umiyak Hezekias. Verse 4 and 5. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabi sa kanya ni Yahweh, o bumalik ka na, sabihin mo kay Hezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Ito ang resulta ng katapatan ng pagsunod ni Hezekias sa Panginoon. Kaya meron siyang highly favored at tinanggap niya, na natanggap niya sa Panginoon. Alam niyo, binigyan siya uli ng 15 years. Kung babasahin niyo yung kwento, binigyan siya ng 15 years ulit. Sige, 15 years gamitin mo yung buhay mo. Kung ikaw ganun, gamitin mo na ng talaga ipakita mo na yung talagang susunod ka sa Lord. 15 years ka na lang mabubuhay Di ba? Kaya yung iba, mayroon akong mga nakitang kwento na mga pastor, mga nagmi-ministry sa ibang bansa, na may sakit talaga sila, malubha. Pero pastor sila.
Ngayon, nung siya ay nag-pray, ito yung mga testimony ng mga ilang pastor na nabasa ko sa Bible, sa libro. Ang sabi niya, Lord, ipanumbalik mo lang yung aking kalusugan. Pagalingin mo ako, Panginoon. Lalo ko pang ipagagamit ng gusto ang buhay ko sa iyo. Binalik ng Lord. Ginamit uli sila ng Panginoon. Depende yan sa paghiling eh. Depende yan. Maraming mga ganyan testimony, Lord. Dagdagan mo pang buhay ko, papagamit ko pa sa iyo. Pananampalataya po yan, mga kapatid. Dito na po tayo magtatapos sa isa pang halimbawa, si Haring Hosea. Nabasa niyo na po ba ito? Si Haring Josiah. Yan, ikalawang hari 23 verse 1 and 2. Si Hoseas ay 8 taon gulang nang maging hari ng Juda. Isipin po natin, no, itong batang ito, no, hari na. Naging hari si Hosea nang siya ay 8 taon pa lang. 8 years old when he became king of Judah. Kahit sa murang edad at bata pa, hindi naging hadlang ang murang edad para hindi siya sumunod ng tapat sa utos ng Diyos. Sabi niya, si Hosea ay 8 taon gulang nang maging hari ng Judah. 31 taon siyang naghari, tagal, sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga Buskat. Ang hirap magbasa sa Bible ng mga pangalan doon. Hirap na hirap ako magbasa. Ang hirap pasahin ang minsan parang binibilisan ko kahit na mali na pagkakabasa ko. Ang hirap eh. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David ng buong katapatan, sumunod sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, dito na po talaga ako magkukonklud. Sa bawat gagawin natin, mapasirkular man o mapabahay, sa trabaho, sa school, kahit saan, lalong-lalo na ang utos ng Diyos, maging tapat at maging masunurin tayo sa pagsunod upang makamtan natin ang tunay na tagumpay at pagpapala ng Diyos. Obedience is better than sacrifice. Kahit na magsakripisyo ka dyan, lumuhod ka ng lumuhod dyan. Hindi ka na matulog, magsunog ka na ng kilay sa pagbabasa ng Bible, pero kung wala ang pagsunod, baliwala lahat. Mahalaga sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Yun yung magdadala sa atin sa tagumpay, yun yung magdadala sa atin para tayo pagpalain ng Diyos. Hindi yung mga sakripisyo natin. Lalo na sa inyo mga worship team, wala kasing worship team eh. Mahalaga din, hindi lang puro kayo tugtog na lang ng tugtog yan. Na iaano nyo sa Lord. Yung pagsunod ninyo sa Panginoon ang mahalaga. Although ginagawa niyo yung magtugtog, pero yung mahalaga, yung pagsunod ninyo, kung mahal ninyo ang Lord, gagawin niyo yung bumasa kayo ng salita ng Diyos. Sumunod kayo sa sinasabi ng Lord, lalong-lalo na sa paggalang ninyo sa inyong mga magulang. Hindi ako tumitigil na magsabi sa inyo na galangin ninyo ang inyong mga magulang kasi kami wala na magulang. Pero nung bago sila namatay, na-born again naman ako at na-born again din sila. Yung mga magulang ko. Bago sila namatay, dalawa, na-born again sila. Kaya mahalaga mga kapatid. Kung gusto nating umaba ang buhay natin, sabi ng Bible, irespeto ninyo ang inyong mga magulang. Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Ahaba at pagpapalain ng Diyos ang inyong buhay. Amen, mga bata? Amen. Sige po, tayo ay dadako na sa ating prayer.